Bakit may mga tao na kahit maliit yung hawak na pera, umunlad sila? Nagkaroon sila ng negosyo at lumaki ito at napalago nila. Yan ay base sa principle sa nakasulat sa Biblia na ang sabi doon ay, if you are faithful in small things, God will give you bigger things. So, ang hinahanap, hindi yung laki ng ating pera or dami ng ating connections or galing sa talino. Lahat yan importante, guys. Pero kung tayo ay marunong magtiyaga dun sa maliit na bagay, magiging thankful tayo. So, ako nasa tindahan, guys, patingin-tingin ako sa labas habang nag-motivate ako. So, kahit sa maliit na bagay, maging thankful tayo. Tsak, lalaki, yan kasi si Lord ang nagbibigay sa atin ng ability. At kung gusto mo naman na magamit yan para magiging blessing sa iba, hindi lang yan para magiging blessing sa atin, kundi para magiging blessings din sa iba, para makatulong din tayo sa iba. So, it doesn't matter na kung pinanganak ka sa isang mahirap na pamilya o sa mayamang pamilya, it doesn't really matter na kasi hindi mo naman choice yun eh. Ang pwede mo lang gawin is to choose. Wait po. So, ang pwede mo lang gawin, guys, is to choose to grow whatever you have. Kung ano man meron ka. Ability, talent, and gifting, connections, whatever you have to grow it. Kung ano meron ka, kailangan i-improve mo siya. I-improve mo din yung sarili mo. Kasi, bigayan ni Lord. Nasa na kung paano mo siya gagamitin. So, kung pinanganak tayo mahirap, hindi naman ating kasalanan yun. Kung until now, nag-asawa ka na, mahirap ka pa rin, hindi yun kasalanan ng magulang mo, o hindi mo dapat isisi sa magulang mo. Pero, kung namatay kang mahirap, so choice mo na yun, kasi ang haba-haba ng panahon mo sa mundong to, hindi ka na-take actions para mabago yung buhay mo. So, kung gusto mo mabago yung buhay mo, baguhin mo din yung mindset mo. So, syempre, baguhin mo mindset mo, baguhin mo din yung dapat i-apply mo din. Dapat mag-take actions ka din para malaman mo kung ano yung result.